Hello! Pag-uusapan natin sa video na to kung magkano ang ginagastos ng mga OFW, ng mga overseas Filipinos dito sa Spain, particularly dito sa Madrid, para magkaroon kayo ng idea kung magkano dapat yung inyong iipunin kung kayo ay papunta pa lang dito, or kung makakaipon ba kayo kung kayo ay mag-work dito. Kung kayo naman ay estudyante, para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba dapat yung ini-spend, no, buwan-buwan. Kung worth it ba na pumunta ng Spain, kung okay ba ang Spain, paano yung kung kino-consider nyo yung future, no, kung okay bang mag-migrate dito sa Spain, kung okay ba na mag-jump, mag-move, something like that, okay? Ayan, kung bago ka pala dito sa aking channel, ako pala si Nathaniel. Nagtuturo ako ng English dito sa Madrid at medyo matagal na rin ako dito sa Spain. So medyo alam na rin natin yung kalakaran dito sa Spain. At yan ang gusto kong i-share sa ating mga viewers, mga followers all around the world. Kung bago ka pala sa aking channel, you can subscribe sa aking channel. Mga raw lang, mga basic lang. Hindi naman ako magaling mag-edit talaga. So kung ano lang yung common question na ating tatanggap sa ating mga followers, subscribers, yun na ating pinag-uusapan. So, let's say, mag-start muna tayo kung magkano yung aking stipend, kasi ang tawag namin, hindi talaga siya salary or sahod. Okay, so minimum lang naman dito. So 1,300, let's say ganun na lang, no? 1,300 euros. Yun yung aking sinasahod every month as a language assistant. So magkano nga yung napupunta sa iba't ibang gastusin? Ang pinakamalaking parte talaga ng ginagastos dito ng mga Pilipino OFW ay ang apartment or yung piso, which is sa akin ngayon ang binabayad ko is 400 euros. So almost 25,000 pesos ata kung hindi ako nagkakamali sa conversion. So 400 euros, and then ang next big chunk is yung pagkain or food, which is siguro ang ginagastos ko every month. Estimated lang naman siya, no? Mga 200 siguro. So 400 para sa apartment, 200 para sa pagkain. Tapos ang next siguro is yung transport card. Sa iba't ibang region pala ng Spain, iba't iba din yung kanilang transport card at saka yung kung magkano yung transport card. Dito naman sa Madrid, meron yung zona or yung zone. Zone A, B, C ata yon. So yung kinukuha ko is yung zone na makakarating ako hanggang dito sa aking workplace. So ang binabayad ko every month is around 50 euros. So i-recap lang natin, 400 sa pagkain, 200 sa food, at saka 50 sa transport card. So magkailan na yun? 4, 5, 650. Tapos nagbabayad din ako ng 10 euros para sa aking SIM card. Yung SIM card is ginagamit ko siya, for data. Normally for data. Tapos yung aking provider is Vodafone. Medyo matagal na rin ako sa kanila. Gusto ko pala ang Vodafone kasi 90 giga yung internet ko sa kanila. Tapos 10 euros lang yung binabayaran ko. So sakto siya sa akin. Dahil kailangan ko talaga ng giga, no? Ginagamit ko lang naman yung internet pag nasa outside na ako ng piso or apartment. Kasi karamihan ng piso or apartment is meron ng internet or wifi. Ibalik lang natin guys dun sa apartment pala. Normally sa apartment, yung binabayaran ko, no, 400. Kasama na dun yung water, electricity, heater, and everything. So kasama na lahat dun. Minsan bibigyan kayo ng kontrata, minsan walang kontrata. So yung sa akin walang kontrata, so parang verbal lang siya. So yun, 400 kasama dun lahat. So magkano na yun? 4, 5, 6, 660. Yun yung aking mga fixed na gastusin every month, 660 euros. Hola. Yan, may dumaan, mabait naman siya. Tapos, nagbabayad ako ng HBO. Hindi ko promote ang HBO. Minsan nga hindi ko siya nagagamit eh. HBO, like 7 euros.
every month. Tulungan nyo ako mag-compute. Ayan, 7 euros. Ito yung mga regular kong binabayaran. And then, 4 euros ata dun sa aking printer sa HP. Minsan ina-adjust ko yun, depende sa kailangan ko. Pero pag ganitong season kasi hindi ko na kailangan yung aking printer. So, binabawasan ko yun. So, medyo bumababa yung price niya. Pero pag kailangan ko talaga ng maraming pages, mga 7 euros ata. Ginagamit ko pala yung printer, guys, kasi kailangan ko mag-print para sa aking mga racket, no? Kung ikaw naman ay intern na or hindi mo kailangan ng printer or mag-print, syempre, ibabawas mo na yun, no? Para magkaroon ka ng idea kung magkano yung ginagastos every month. And then, sa ngayon, since naka-resident na ako, yes, thank you so much Spain, ayan, resident na ako dito sa Spain. Nagbabayad na ako ng Seguridad Social or Social Security since naka-autonomo ako or freelancer. And ang binabayaran ko ngayon is 299 euros or 300. Grabe, wala nang natira, no? Imagine niyo yon. So, 400 sa bahay, 300 sa Seguridad Social, 7. Yun pala yung next big chunk. 7, 8, 9 dun sa food, 950 kasama ang internet, 960 kasama ang yung 950 kasama ang transport card, 960 kasama ang internet, HBO 966 plus 4 yung sa printer 970. Tama ba ako? 970 or 980. Anyways, so alam niyo na kung magkano yung binabayaran ko dito every month. So, dun sa 1.3 pala na binanggit ko kanina, yun yung minimum na sahod. Nagraraket po ako, syempre, para makover natin yung expenses natin. So kung let's say minimum ka, 1.3, tapos 900, almost 1,000, no? Yung iyong expenses. So 300 na lang. Imagine niyo yun. So kukunti lang na natira pang travel or pang restaurant, kailangan mong gumala to meet yung mga friends mo, ganyan. At least meron kayong idea. Ngayon, kung kayo naman ay intern na or kasambahay, ililes nyo lang yung bayad sa bahay, 400. Tapos yung food minsan libre. Tapos yung Seguridad Social, yung amo ang nagbabayad dyan. So, siguro pag intern na ka, mga 200 to 300. Or depende sa lifestyle mo. So, medyo malaki din yung naipon nila, no? Yung mga, ang tawag dito, mga stay-in na ating mga kababayan. Pero kung may piso ka, may apartment ka, yun talaga yung kumakain ng sahod mo. So talagang dun napupunta normally yung sahod. Tapos yung iba nating kababayan, meron silang insurance, mga 60 to 100 euros every month. Lalong-lalo na yung mga bagong dating. So additional na naman yun, no? So bottom line, kung titignan nyo yung expenses versus yung sahod, medyo kokonti lang. Tapos magpapadala ka pa sa Pilipinas, konting-konti. Para sa akin, kung ikaw ay stay-in or intern na yung mga kasambay natin, mga kababayan dito, parang feel ko sila yung mas malaki yung kinikita or sinasahod. But then again, 1.3 yung ating reference point no, na sahod. Yung iba kasi sa atin, sumasahod ng mga 1.5. Kung matatagal na, tsaka magaganda yung kanilang work, 2,000 hanggang 2.5, ganyan. Hindi ko lang alam kung meron mga nakakapag 3,000. Siguro yung mga high-skilled na mga kababayan natin kasi meron din naman yung mga high-skilled jobs or mga worker. So at least meron kayong idea. So yun, normally ang expenses mga 600 to 700. Yun ata yung 600 to 700 pag kayo ay may piso or apartment. Pag wala, 300 to 400. Ganon. So, magkakaroon kayo ng idea kung ang tawag dito, meron ka ba talagang maipon, worth it ba talaga na pumunta ng Spain? Kung okay naman siguro dyan sa inyo, dyan na lang kayo. Hindi, charot lang. Siyempre, kailangan din pag-isipan, no? Kailangan mong i-balance ang tawag nito, i-weigh kung okay ba ang pumunta sa Spain or hindi. Pero kung siguro kung meron kayong ibang mga pakay or balak pa aside from dun sa sahod, well, yung sahod is very important naman kung makikita mo na kaya ba, no? Yung cost of living.
Kung meron kayong additional na rason kung bakit gusto nyo pumunta rito, halimbawa gusto nyo matutong mag-Spanish, mag-aral, magka-jowa, ano ba, may immerse sa kanilang kultura, makapag-travel. Yung siguro number one na reason ngayon ng ating mga kababayan kung bakit gusto nila pumunta rito is yung nationality. Kasi siyempre 2 taon lang ng pagiging resident, pwede ka na mag-apply sa nationality. Yun din yung humahatak sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Spain. So, para sa akin, kung i-consider natin yung ating salary at saka yung ating expenses, dito sa Spain, parang sakto-sakto lang. Unless kumikita kayo ng malaki, talaga makakaipon ka. Pero kung minimum or above the minimum ng konti yung sahod mo, sakto lang siya. Lalo na kung meron kang pamilya, meron kang pinag-aral na bata, may nakadepende sa'yo, may maintenance sa gamot, mga ganyan. I mean sa Philippines siguro, no? Kasi dito libre naman pag yung hospitalization. So sakto lang talaga siya. Unless ikaw ay single, okay yung trabaho mo, makakaipon ka talaga. Although marami naman akong kilala na kahit nagmi-minimum sila, nakakaipon pa din sila. Yun nga lang, sila, stay in, no? Mga intern na, dahil wala naman silang binabayaran sa kanilang piso or apartment, and then sometimes libre yung kanilang food, or let's say meron silang mga konting food, no, na binibigay ng mga amo nila, ganyan. Iba-iba kasi din yung ating goal, yung ating purpose kung bakit siguro gusto nating mag-move abroad. But eto siguro ang video na to ay para magkaroon kayo ng idea, no. Marami din kasing factors ang kino-consider dyan. Ilan ba kayo? Single ba kayo? Family? Baka mas okay yung kalagayan na ninyo ngayon. Ayaw nyo nang mag-move dito, ganyan. Marami. Maganda pa rito, open siya, lalo sa mga friends natin from the LGBT community. Iba rin kasi yung kultura nila dito. Sa akin, parang mas madaling mabuhay dito pag ini-embrace mo yung kanilang kultura, in-integrate mo yung sarili mo. So, ayun yung mga factor na yon. Well, ako personally, hindi naman talaga ako nag-goal talaga na parang yumaman na yumaman or kumita. So, happy ako kung ako yung tatanungin nyo dito sa Spain, kasi balanse yung buhay dito kahit hindi ganun kalaki yung, let's say, naiipon mo. At least hindi yung ganun kahagard yung trabaho dito. Parang easy yung life. Yung mga tao dito mahilig sila mag-siesta, yung chill lang, relax. Depende yan minsan sa amo mo, kasi napaka-diverse na kasi ng Spain. Meron dito yung mga amo na galing sila ng ibang kultura, so iba rin yung kanilang sitwasyon, kalagayan. But then siguro kung ang amo mo is mga Espanyol, chill lang, relax lang sila. Hindi ka naman masyadong pressure na mag-work talaga. Ayun, at least hindi nila kinukuha yung passport mo. I think hindi naman sila pala utos. Utos ng utos, or hindi naman sila mga toxic or mga, alam mo yun, na mga amo. Ayun. Ano ba yung baka meron pa kayong gustong malaman na hindi ko na-mention sa video na to. Well, basically sa video na to, gusto ko lang bigyan kayo ng idea. Ngayon, kung kayo ay nagbabalak na pumunta rito sa Spain at wala kayong alam, no? Kung magkano yung dadalhin nyo, at least ngayon nagkaroon na kayo ng idea kung magkano dapat. Bahay pa lang kasi dito malaki na. Ay, eto pa pala, no? Ang pinag-usapan natin, ang pinag-usapan natin is Madrid, Barcelona. Kung mapupunta kayo sa ibang mga cities, mas mura yung bahay. So, i-adjust nyo na lang. Yung other na gastusin, hindi na siya na-i-adjust kasi halos pare-parehas din lang yung prices dito. Sa Spain, wala akong tripod kaya minumove ko yung aking Pero meron yung part dito na medyo mas mura ata yung kanilang bilihin sa mga supermarkets. Pero hindi naman yung nagkakalayo. So at least meron na kayong idea. So tatanungin nyo na lang yung sarili nyo, magbabayad ba ako ng bahay? Magbabayad ba ako ng pagkain? Ganyan. So almost ganun ang gastusin, okay? Meron ba akong pamilya? Ganyan, etc. Okay? Ayan guys, so yun lang yung gusto kong i-share sa video na to. Kung meron kayong questions, you can go to our comment section. And don't forget to subscribe sa ating channel. At
Gagawa pa tayo ng more videos about staying here in Spain, living here in Spain. Alam ko marami na rin gumagawa ng content, no? Across different social media. So, ayun. Pasensya na kayo sa mga videos ko. Very raw lang talaga. Minsan kung meron akong free time, kung maisipan ko mag-vlog or mag-take ng video. Hindi naman ako professional na content creator or vlogger. Ayan. So, again, this has been Nathaniel. Sana matupad din ninyo yung inyong pangarap na makapunta dito sa Spain, makapag-move dito sa Spain. And see you sa aking next video.